Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So, unang-una po, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga kasama natin sa industriya, sa lahat ng mga nagpunta sa World Game Fowl Expo at sumuporta sa atin. Maraming salamat po. Ikinagagalak ko po kayo makaharap ng personal at makadaupang palad. Lalo po yung mga nagpunta just to say hi and hello, yung mga kasama ang pamilya nila, tapos yung mga nagbalita sa atin na maganda ang resulta ng breeding nila dahil naka-acquire sila sa atin ng breeding materials lamang sa panalo. So, I'm really happy to hear that story from you. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Napakaganda po ng experience natin dahil talagang taon-taon dumadami ang nag-expo, dumadami ang nakakapag-acquire ng mga breeding materials. So talagang it's overwhelming and I am really happy na lumalago ang industriya and mas marami tayong nai-impart na mga knowledge sa mga kasama nating sabongero. But anyway, ang topic natin ngayon ay post-battle analysis. Post-battle analysis ng nakaraang laban natin sa World Slasher Cup sa Araneta Coliseum. So hanggang ngayon hindi pa rin po ako talagang maka-get over kasi talagang na-overwhelm ako sa naging resulta ng laban ng mga manok natin kasi naka 5 straight points po tayo. So dalawang puntos sa elimination, 3 puntos sa semifinals. So ginamit po ng The Shipper Group ang mga manok natin, full show ng mga Bruce Barnett sweater na crosses. So crosses sa mga hatches natin and I'm really happy na nag-perform sila. In fact, sa 5 manok, 2 ang walang sugat. Yung isa kalaban kay Osang de la Cruz, yung defending champion dahil champion siya last year. Pangalawang walang sugat itong Capiz entry. So I'm really happy dahil magagamit pa ang mga manok natin and na-confirm ang konsepto and theory ko sa pagbibreed sa mga Bruce Barnett sweaters. So, ito yung post-battle analysis natin. So, magkape muna tayo. So, post-battle analysis. So, napansin ko kasi for many years na ako nag-oobserba. Taon-taon, nanonood ako ng World Slasher Cup. Inaaral ko yung mga labanan. So, nakikita ko kung paano manalo ang mga 7 years old, 6 years old, kung paano manalo ang iba-ibang bloodline, kung sino nagcha-champion. So, kumbaga, sabi ko, there might be something missing. There might be something na pwede pang ma-improve. Sabi ko, if magpapasok ako ng manok, I should breed this, breed that. Wala pa akong idea sa Bruce Barnett noon. Wala pa akong idea sa Bruce Barnett sweaters noon na yung pala magiging bloodline na paborito ko. So, napansin ko kasi yung mga roundhead, yung mga kelso and iba-ibang bloodline, pag mga gumulang na sila, pag mga 5 years old, 4 years old, 3 years old, pag magulang na sila, ang bitawan doon sa Araneta, abangan ng ganon, gapangan. So, may risk. Pag sa akin kasi, ito, depende naman sa pananaw nating lahat, pero ito yung opinion ko. Pag nag-abangan kasi kayo, parang sinasabi nga nila, dance of death, naggirian, so may sugal yan. Ibig sabihin may sugal, may risk. Kasi kung sino ang nakaposisyon, halimbawa, harapan, tagilid kayo pareho, kung sino ang nakaposisyon ang kaliwa, pag nagbenggahan kayo ng ganun, siya yung makakapatama. Paano kung kahit anong galing ng manok mo, kahit alas ang manok mo, kung pagbenggahan, nakapwesto siya sa kanan. So, kanan ang pinatama niya. Ang kalaban, kaliwang ipinatama sa kanya. Di patay siya. So, may sugal. Palagi akong nakakita ng ganun ng mga multiple winner, but in my eyes, hindi ako nai-impress. Not necessarily hindi ako nai-impress, pero parang hindi ko pa alam kung anong kulang that time. Now, nung nahawakan ko na itong mga Bruce Barnett sweaters, fast forward, nahawakan ko na sila. So, sabi ko, malalakas sila bumangga. Kasi nga, ang karakteristik nila, mahahaba yung pakpak. Kung titingnan mo, parang mabagal sila na manok kasi mahaba ang pakpak. But instead na maging liability nila, it became their asset. Kasi nga,
dalawang flap lang ng wings nila, naka-vertical lip na sila. So kung naka-vertical na silang ganun, ang brain nila wala na sa focus para i-depensa ng pakpak, kundi i-opensa yung paa. So pag inopensa ng manok yung paa, of course, tatama yan. Kasi hindi katulad ng ibang manok, may iksi ang wings, ang daming mag-flap. So para silang mga hummingbird, lipad ng lipad. So ang paa hindi makafocus kasi ang brain niya hati kung sa pakpak o sa paa ibibigay yung energy. Unlike nung dalawang ganun lang, nakalutang ka na sa ere, ang brain mo nakafocus sa paa para isuntok. So, yun ang tsuri ko. Yun ang tsuri ko. But, yung mga old na Bruce Barnett sweaters, medyo medium station sila. Medium station sila. So, sabi ko, since isa sa mga strength ng Bruce Barnett ang mahaba ang reach, maganda magbigay ng paa, sasadyain ka talaga niyang tutusukin or isusundot talaga niya ang paa. Ilalapat talaga niya ang paa sa katawan mo. Sabi ko, if dagdagan ko to ng height and i-breed ko sila sa flight, tapos kahit na medyo high station sila, pag nagkaedad, 2 years old, 3 years old, kasi ang mga ginamit natin doon na iba, 2 years old lang. So, sabi ko, kahit medyo matangkad ka, tapos maganda ka mag-stretch ng paa, yung attitude ng isang manok is talagang gusto niyang isakit, manakit, ibigay yung paa niya, kahit na mahaba, since may edad na siya, kayang-kaya niyang gawin, kaya niyang saktan ang kalaban. Tapos yun nga, yung sabi ko nga, malakas lumipad. So ngayon, na-develop ko yung tsuri na sabi ko, dapat ang mga manok na gamitin doon is yung palobo, ang fighting style. Kung sa basketball, nagpapalobo tayo ng tira, para sa akin, pag nagbanggaan, yung lobo na ganun, kasi hindi mo siya mahuhuli. Hindi mo mahuhuli ang palobo ng fighting style. Sumabay ka na sa taas siya, medyo mahaba siya, abutin ka niya, pipitikin ka lang niya. So, mas mabigat ang palo na galing sa itaas kasi law of gravity yan eh. Law of gravity. Pag pinalo ko na galing sa taas, mas mabigat yan. Ngayon, hindi mo naman siya kayang dukutin kasi mahaba nga siya, nasa ibabaw siya, dinudungawang ka ng ganun. So, mahirap. So, palobo. So, yung fighting style ng manok natin, yung nakalaban kay James Uy na bulik, so palobo talaga siya lumalampas, tapos pag alanganin, magpapahulog, tapos mag-iiwan ng palo. Tapos pagdating sa baba, mabilis pumukpok dahil nga may mga bilirubol, may mga blue face hatch na cross. So talagang yun yung ginagawa. So, kumbaga sabi ko nga, natest ko ang tsuri ko. Kasi sa 5 laban, 2 ang walang sugat. Pagbangga ng sumalubong ang kalaban sa palobo na palo, damage ka agad. Sira ka agad. So, kaya hindi nasugat ang Bruce Barnett natin na 2. So, yung iba naman, talagang pagbangga ng ganun, hinahod ka agad ang kalaban. So, lamang ka agad. Lamang ka agad. So, tingin ko, sabi ko, nakumpirma ko yung tsuri ko about my Bruce Barnett sweaters. So, isa rin yun, hindi ko sila pinapabulto talaga. Kasi, by natural design ng katawan nila, malalaki talaga ang buto. Kasi para sa akin, pag piniga mo sila, wala kang iba pagkukunan ng lakas, kundi ang buto. Kasi ang muscle lagi shrink yan eh. Pero ang buto, hindi mo na yun mapapaliit. So, labas ang buto, tapos medyo slim ang katawan, tapos malambot parang pusa. Pag gano'n mo, di ba, ganyan ang parang manok, kaya mong ganunin ang katawan ng Bruce Barnett. So, ibig sabihin yung elasticity and flexibility niya, kahit nasa ilalim siya, kaya dumukot, kaya niyang bumigay ng palo. So, tingin ko, yun ang nagbigay ng advantage sa mga manok natin, kaya umiscore tayo ng 5 points. Kasi hindi naman natin ma-attribute sa gulang kasi maraming magugulang. So, yung isang nakalaban natin, yung Capiz entry, 5-year-old looking yung manok nila, pero hindi nakasugat. So, tingin ko, yung tamang edad lang, and then, fighting style. Of course, ngayon lang naman tayo sumali, may kasamang sorte din kasi magaling din talaga ang nagpakilos ng manok natin, yung The Shepherd Group, kasi hindi naman ako naghanda, sila naghanda. I'm just really proud sa performance ng mga manok natin kasi I myself, I really want to test them to the highest level. So yung nakalaban natin, best of the best dito sa Pilipinas. Best of the best sa Pilipinas. So nakalaban natin yung manok ng Basilan, nakalaban natin yung manok ng ni James Uy, nakalaban natin si Madam Osang de la Cruz, nakalaban natin si RGM, si Doc Magbalon, idol din natin yan. Tapos nakalaban din natin si
May isa pa na nalimutan ko. Basta yung lahat ng 5 lumusot. So sa 5, 2 ang walang sugat. And ayun nga, nakumpirma ko na talagang hindi kailangan magulang masyado ang manok mo. Isa lang ang talagang kailangan doon. Kailangan medyo matangkad ang manok mo. Kung magulang ka, dapat matangkad ang manok mo. Kasi pag medium station ka, sabi ko nga, pag nag-ring kayo ng ganun, pag nagbenggahan kayo ng ganun, kung medium station ka, mas matangkad ang kalaban mo, na magulang, kaya kang bigyan ng isang palo na posibleng ikalamang niya or ikatapos ng manok mo. So, yun po yung analysis ko doon sa laban, yun ang analysis ko sa fighting style and sa performance ng manok natin doon sa World Slasher Cup sa Araneta Coliseum. So, magkita-kita po tayo sa Grand Final. Sana hopefully magtuloy-tuloy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.